So dito talaga dapat yung parang pinakapasok mo pagkagaling ka ng sa may barangay Sampaloc paakyat. Dito talaga dapat ang daan mo. Ang masama, dito kami lumabas mula Mendez, galing ng Tagaytay mula Mendez. Ako nakikita yung tong kalsada na to dito. Ano yan, lupa. Para may mga bahay-bahay, tas mga bukid. Yung halos, yun katulad na nakita mo yung nakamotor, yun Yun, doon kami galing kanina. So, yun, hindi mo ine-expect na ganun pala yung kalsada nila dito. Yun, so dito nagsimula ang aking kalbaryo. So madalas ko kasi nakikita sa Facebook ko na maganda yung lugar ngayon na bagong pasyalan sa Paligawan, Laurel, Batangas. So nakikita ko sa Facebook yun nga, yung mga video nila na maganda yung lugar. So yun, nainganyo ako na puntahan to. At syempre, sinerch ko rin sa mapa kung saan ba yung magandang daan papunta doon sa Paligawan, Laurel, Batangas. Sa nakita ko kasi sa mga Facebook, sa mga video, maganda naman yung daanan. Kaya yun, tinry ko na i-search sa mapa kung saan ba yung magandang dadaanan ko papunta doon sa Paligawan, Laurel. Gagaling ako sa Cavite at ito yung mapa na nakita ko na malapit lang sa lugar namin mismo. Ang lugar na to, matatagpuan mo yung pinaka-entrance niya. Pagkagaling ka sa Mendez, nakaharap ka papunta sa Nasugbu Tagaytay Road, yung tumbok mo yung bagong flyover, kakaliwa ka doon. Tapos pagkaliwa mo, konting diretso lang, may iskinitang maliit sa kanan. Yun yung dadaanan mo papunta sa lugar na to. Sa umpisa okay pa, mamamangha ka sa magandang view makikita mo kaagad. Pero pagpasok mo doon sa iskinita, sa maliit na kalsada, yun, doon na magsisimula yung kalbaryo mo. Maaaring sa iba, okay lang kasi marunong naman sila sa balanse, magaling sila magmotor. Ako naman first time kong dumaan sa ganito kakitid na kalsada, tapos palusong pa, so medyo challenging sa akin yon. Tapos pangalawa, angkas ko si misis at mahina din yung preno ko, so yun, doon na nagsimula yung takot at kaba ko para sa pwedeng posibleng mangyari sa amin, na alam mo yun, na baka madisgrasya kami ng asawa ko. Kasi dumating yung time na palusong siya, tapos kahit anong engine brake ko, Primera, umaandar pa rin talaga yung motor, umuusad pa rin siya, mahina yung nagkataon pa na mahina yung preno sa likod. Tapos sa harap naman medyo kumakapit. Ang problema, hindi niya talaga kaya pahintuin yung motor ng ganun-ganun lang dahil nga sa palusong siya. Tapos ayun, so yung kasama ko dyan, yung sinusundan ko dyan na nakakulay pulang t-shirt, siya yung nag-guide sa amin papunta dun sa Paligawan. Tapos sinabihan niya rin ako na baka kung gusto ko daw ay iangkas niya na lang yung asawa ko para gumaan ako at mas maging madali para sa akin. So okay, andun na tayo, pumayag ako na maiangkas niya yung asawa ko dahil nga para sa safety rin namin ng asawa ko. So pero may isa pang time na dumating doon na medyo may kahabaan yung palusong, hindi talaga kaya ng Primera at ng preno ko. So umuusok na yung preno ko noon, yung time na yon. Tapos ayun, muntik kong mabangga yung kasalubong ko. Although nakahinto naman siya dahil na-warningan na siya nung rider na nakapulang t-shirt habang angkas niya yung si Mrs. Tapos naiwasan ko siya. Tapos muntik naman ako bumangga doon sa kanya, doon sa nakapulang t-shirt na rider. So yun, doon na yun talagang nag-decide ako na kailangan na talaga ni Mrs. na umangkas talaga doon sa rider na nakakulay pulang t-shirt. So shoutout nga pala sa'yo, Sir King de la Peña Lopez. Okay, so maraming salamat pala sa'yo. So ikokorek ko lang pala, nung time na muntik kami bumangga pala dyan sa nakakulay pula at sa nakasalubong namin, dun palang pala umangkas si Mrs. Dito nga kay King, kay Boss King. Tapos dito naman sa eksena na to, ito yung time na na talagang parang kabado na ako na baka hindi na talaga kayanin, kasi nga iniisip ko na yun nga,
baka mahaba pa yung lulusungin namin, baka ilang beses pa yung lusong na gagawin ko. Kaya nagtanong na ako dito na baka may maiikutan ako kasi bala ko nang bumalik. Tapos sabi naman nung ni Boss King ay ano nga, delikado pagpaakyat dahil ahon, tapos may mga sharp curve na pwede naming likuan at tapos bigla kami makakasalubong, so may tendency na talagang madisgrasya naman kung sakasakali. So sabi niya sa akin, isang palusong na lang to boss, malapit na, kaya na to. Kaya sabi ko sige, laban na lang para lang sa marating talaga tong paligawan na to. Kaya ayun, kasi winarningan niya ako dahil merong isang palusong daw doon na walang barrier, so may mga puno, pero yun nga, once na ikaw ay madisgrasya doon, halimbawa lang, magdire-diretso ka, so posibleng bangin talaga. So makikita mo naman sa video dyan yung part na yon na may mga ilang pirasong puno lang na nandun siya. So ito yon, yung part na yon ay hindi pa pala. Nasa kabila pa yata, nasa kabila pa. So ayun, dito pa lang pala yung winarningan niya ako na meron daw palusong na yun nga napupuntahan. So ito pala yon, yung sinasabi kong palusong yan. So nagdahan-dahan ako dyan kasi nga yan, halos naka-premiere na ako tapos naka-break yan dito sa area na yan. So yun, nung nalagpasan ko yan, yun na, konting usad na lang, tapos merong tulay. So after ng tulay, yun na yung magiging palatandaan na okay na yung kalsada, na patag na yung kalsada. So ito yung tulay na sinasabi ko, at sila Boss King at saka si Mrs. ay nag-iintay na sa akin dyan sa parte na yan. Bumaba na si Mrs. dyan kasi nga okay na yung kalsada dyan. So yun, so maraming salamat talaga sa iyo Boss King, at tinulungan mo kami. At sana pala yung sticker na binigay ko sa iyo ay maidikit mo sa motor mo para naman makita ko na minsan makita kita diyan sa paligawan, at makita ko naman na nakadikit yung sticker ko sa motor mo. So yun, after nga umalis ni Boss King, sinundan pa rin namin siya dyan kasi nga ituturo niya sa amin yung way papunta dun sa paligawan. So yun, may mga bahay na dito kasi ito na yung pinaka area ni Boss King. Yan, makikita niyo naman marami ng tawag dito, mga bahay dyan. So yun, kaya ako dinire-diretso itong video na to para in case na mapanood mo to, umabot ka sa video na to, sa part na to, makikita mo pa rin yung dapat mong daanan in case na pupunta ka ng paligawan tapos mamali ka ng daan, dito ka sa may sambong mapadaan. So ito yung way mo para makarating ka doon sa pinaka-eskinita papunta doon sa paligawan. So dito, kinausap ni Boss King yung nakakulay puting t-shirt na na sundan namin siya para yun naman naka-white na t-shirt yung mag-guide sa amin papunta mismo doon sa paligawan. Okay, so yun, ito na yung isa pa sa mga challenging din kasi lupa naman yung dadaanan namin, tapos makiti din siya. So yun, ito yung delikado dito na baka mapadpad ka rito ng umuulan. So sure ball na mababalaho ang motor mo. Kaya yun, ride safe sa ating lahat, at wait nyo na lang ang magandang resulta after ng alam mo yon, yung kaba, takot at medyo hirap ng konti. So yun, makikita niyo yung magandang resulta ng paghihirap. Let's go.
Yun. So, ayun. Finally. Yun, no? Makikita mo na yung ganda ng lugar. After ng paghihirap, makikita mo bigla yung liwanag at maganda pala talaga yung lugar na mapupuntahan. So, sa'yo na nakaputing t-shirt, boss. Maraming salamat din sa'yo at ginaid mo kami papunta dito. Thank you. God bless. At syempre, ride safe sa ating lahat. Sa pagkumpas ng iyong kamay, ang aking landas ginagabay. Nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksa.